Ciao Raga, musta naga? Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Raga, ang pag-uusapan natin sa vlog na are ay importante. At ako ay confident na makakatulong sa iyo ang information na pag-uusapan natin sa video na are. Ngayong darating na June 8 at saka June 9, 2025, ang mga Italian citizen voters ay ini-encourage na mag-participate sa referendum para ipahayag doon ang kanilang opinion sa 5 tanong or quesiti sa referendum. 4 sa mga ito ay regarding sa trabaho at ang purpose ay ipawalang bisa ang mga panuntunan o norme na na-establish noong mga nakalipas na mga taon, lalo na sa panahon noong reforma ng Jobs Act. Samantalang, ang ikalimang tanong naman o quesito ay may malaking impact sa ating mga estranyeri din sa Italia dahil regarding naman iyan doon sa application para sa Italian citizenship. Pag-uusapan natin ang 10 bagay ukol sa gaganapin na referendum na iyan. Ano ang mangyayari base sa magiging resulta ng botohan at kung bakit mahalagang mag-participate kung ikaw ay Italian citizen na. Alamin natin ang detalye Raga. Dobo na sigla, partiamo! Number 1. Ano ga ang referendum abrogativo na gaganapin sa darating na June 8 at June 9, 2025? Bakit ga iyan ay mahalaga? Ang referendum abrogativo ay tinatawag na isang Istituto di Democrazia na nakapaloob sa Italian Constitution. Dahil diyan, ang mga mamamayan ay maaari na mag-decide kung ang isang batas na umiiral na o kahit na parte ng batas na iyon ay dapat na kansilahin. Dahil sa tinatawag na proposta populare, kapag ka nakakuha ng at least 500,000 na signatures, kaya nasisimula ng isang referendum o dahil mula doon sa tinatawag na 5 Consigli Regionali. Doon sa balota, mayroong 2 opsyon ang botante. Kapag ka si ang kanyang pinili, ibig sabihin, pumapayag siya na ipawalang bisa yung batas. Samantalang kapag ka naman na no ang kanyang pinili, ang gusto niya ay mapanatili yung bisa ng batas na umiiral na. Number 2, ano ang mangyayari kapag ka ang quorum ay hindi maabot? Para ang isang referendum abrogativo ay maging valid, kailangan na at least 50% plus 1 ng mga botante ay makilahok at bumoto. So, yun ang required. Kung sakali na hindi na-reach yung quorum, o bisihin ay walang quorum, meaning mas mababa sa 50% plus 1 ang mga bumoto. Ang resulta ay walang magiging epekto kahit pa malinaw doon na ang nanalong boto ay si. Kapag hindi na-reach yung quorum, walang quorum, magiging invalid yung botohan. Okay? Kapag ganyan ang nangyari, yung mga bagay o batas na subject ng referendum ay hindi magbabago. Mananatili pa rin ang bisa ng mga batas o norme na umiiral gaya ng dati bago pa magbotohan. So, ibig sabihin, walang magbabago. Kumbaga, sabi nga ay walang magiging changes kahit pa nanalo ang boto na si. Kung hindi naman umabot sa required number of voters ang nag-participate. Number 3, kailan ga ang botohan? Ang botohan ay ang first day ngayong Sunday, June 8, 2025 mula sa oras na alas 7 ng umaga hanggang 11 o'clock ng gabi, hanggang 11 p.m. Ang second day naman ng botohan ay sa Lunes, June 9, 2025. Mas maigsi na ang oras sa Lunes dahil simula lang yan ng 7 a.m. pero hanggang 3 p.m. na lamang. Number 4, ano-ano ga ang mga quesiti referendari?
Ulitin natin ha. Number 4, ano-ano ga ang mga quesiti referendary o mga tanong na pagbubutuhan regarding sa laboro at cittadinanza. Gaya ng nakapublish doon sa official website ng Ministerio del Interno, kada quesito o tanong ay mayroong separate na ballot paper na may kanya-kanyang kulay. Ang naunang 4 ay regarding sa laboro, samantalang yung panghuli at kulay yellow ay regarding naman yan sa application ng Italian citizenship. Scheda gialla ang para sa quesito numero 5. Ano ga ang proposal? Diyan sa number 5 na yan, diyan sa yellow. Ang gusto nila ay, ang kanilang proposal, pababain o i-reduce ang minimum period of legal residence mula doon sa umiiral na 10 years at gagawin na lang na 5 years para sa mga non-EU citizens of legal age para doon sa application for Italian citizenship. Number 5, kapag ka si ang nanalo na boto, ano ang mangyayari? So, pagka ganun nangyari ay di pwede nang mag-apply ng Italian citizenship kapag ka naka 5 years ng regular at legal na residensya dito sa Italia. Mas mababa na ng kalahati yung required kasi nga mula doon sa 10 years ay magiging 5 years na kapag ka yung si ang nanalo na boto. Paano naman kapag ka no ang boto na nanalo? Alora, ay di walang magbabago. Mananatili pa din ang umiiral na requirement na 10 years na legal residence dito sa Italy para makapag-apply ng Italian citizenship ang mga non-EU citizens. Number 6, papaano ga bumoto? Ang botante ay mayroong balota or iskeda para sa bawat quesito or tanong. Ulitin lang natin, kapag si ang pinili, meaning mapapawalang bisa ang umiiral na batas. Kapag ka naman no ang pinili, ang meaning naman walang magbabago at mananatili ang batas na umiiral. Tandaan na posibleng bumoto lamang doon sa gustong quesito or tanong. Hindi required na bumoto doon sa lahat ng mga quesiti. Kapag ayaw na pumili sa ibang quesiti or tanong, bawa ayaw niyong bumoto doon sa quesito na iyon, doon sa tanong na iyon, ay di hahayaan laang na blanco iyon. Okay? Ari ang kulay ng bawat skeda at corresponding na quesito at yung faksimile ng mga skede para sa referendum 2025. Number 7, pwede ka na bumoto din ang mga Italians na wala sa Italia at naninirahan sila abroad. Ang sagot ay pwede. Ang mga Italians na registered doon sa tinatawag na IRE para sa mga naninirahan abroad ay maaari din sila na bumoto at mag-participate. Basta susundin lang nila yung mga instructions na natanggap nila galing doon sa respective na consulates. Number 8, bakit dapat na bumoto? Ang pagboto ay nangangahulugan ng aktibong pakikilahok sa tinatawag na Vita Democratica del Paese. Ang referendum abrogativo ay isa sa mga direct tool na ginagawa ng konstitusyon na magagamit ng mga mamamayan upang baguhin o kansilahin ang mga batas na umiiral na. Mahalaga rin ang pakikilahok sa pagboto upang maabot yung quorum. Kung walang quorum, nabanggit na natin, ay magiging invalid yung referendum, hindi magiging tama ang magiging resulta ng referendum kapag walang quorum. Kaya mahalaga na makipag-participate. Number 9, bakit ang iba ay hindi nakikilahok sa pagboto? Kahit alam nila na melyo advisable na bumoto. Bakit yung iba ay ayaw makilahok sa pagboto? Well, ang pananaw ng iba ay abala lang daw. At hindi naman nare-resolve ang mga issue doon sa mga topic or doon sa mga quesito na pinagbubotohan. Ang iba naman ay hindi na agad sila sang-ayon sa pagbubotohan at ayaw nila na magkaroon ng changes. Kaya ang ginagawa nila ay hindi na sila naboto para hindi maabot yung required na quorum. That way ay magiging invalid na agad yung referendum at walang mababago doon sa mga batas na umiiral. Yun yung dahilan ng iba kaya ayaw nilang bumoto. Number 10, panghuli at napaka-importante. Kung halimbawa na manalo ang si, di magkakaroon ng changes. Kailan magte-take effect
na mawalan ng visa ang batas na umiiral at mapalitan yan. Kung ang C ang mananalo at ang required na quorum ay na-reach, which is 50% plus 1 ng mga voters, hindi agad subito ang implementation. Kahit na manalo ang C, hindi agad subito yung implementation. More or less ay 1 month pa after ng botohan or pagkatapos na mapublish sa Gazzetta Ufficiale. Meron pang plus 15 days pa na tinatawag na tekniko periodo. Kailangan ang tempo na iyan para maging operational ang mga changes at maka-adapt ang mga concerned institution, maging yung mga different government agencies concerned. Ano Raga? Nakapagbigay ka sa iyo ng kalinawan ng ating mga pinag-usapan sa video na are? Nakapagbigay ba ng info sa iyo ang mga tinalakay natin ngayon? Pabor ka ga o hindi na ibaba na lang sa 5 taon ang required na legal residence din sa Italy para sa application for Italian citizenship? Payag ka ga dyan o hindi ka payag? Comment ka lang Raga ha, at pakishare na rin sa iba na kakilala mo. Baka may mga kilala ka na Italian citizen para maging informed din sila. Maraming salamat sa panonood mo Raga. Maraming salamat sa pagtitiwala mo. Once again, this is Chad and always remember, Chad will guide. Gracias Raga. Hasta la próxima.